Hello guys, welcome back. Pagpatuloy natin ating lesson tungkol sa application security. So, okay, tapos na tayo pagdating sa authentication, natapos na tayo sa authorization. At ngayon naman, pag-usapan natin yung tungkol sa encryption. So, ano ba yung encryption? Ano ba yung mga ini-encrypt natin? So, yung mga ini-encrypt natin, yung mga kadalasan, yung yung mga sensitive na data, di ba? Gaya halimbawa ng password. So dapat wala talagang makaalam ng password natin. So isang bagay lang 'yun, pero doon tayo mag-focus ngayon. So ang ating intention ngayon, yung goal natin ay makagawa ng encryption. So ang gagawin natin, since yung dito sa example natin, wala pa tayong gaanong security pagdating sa password, hindi pa naka-encrypt, at saka dito sa text box readable pa siya. So ito yung gagawin natin example ngayon. So una, bago tayo mag-encrypt ng ating password, paano natin gagawin yan? So medyo dagdagan muna natin ulit ng security, dito kasi sa password natin, pag naglalagin tayo, readable pa yung password. So dapat hindi ito na babasa ng kung sino man. So dito sa C#.net mayroon ng mga library yan, may mga method na. So dito yung paano ginagawa ito dito sa C#.net, tatawagin ko lang yung password ko dito sa page load, sa pag-load ng page ng form. So sabihin ko text password char equals para mapalitan single quote, sabihin natin na asterisk equals asterisk. So ngayon pag naglalagin tayo, pagdating sa password char, sa password, hindi na siya readable. Asterisk na yung nakikita. At least kahit paano nadagdagan yung security natin pagdating dyan. Okay, so pero may ginagamit akong ibang format, yung \u25cf. Yan, u25cf, para yung parang mga dot siya. Yan. So at least nadagdagan tayo ng security pagdating dyan. So ano yung bang sinasabi ko na dapat ini-encrypt natin yung password? Kasi nga kung titingnan natin sa ating database, yung password natin, yung username at saka password is kitang kita. So kung halimbawa lang na hack itong database natin, goodbye, good game. Ika nga, good game, kasi nga malalaman na ng nakapag-hack kung ano yung username at password natin, then ma-i-exploit na yung natin, yung account. So dapat pag nag-insert tayo ng password natin sa database, magkakaroon tayo ng encryption. So dagdag security rin kung sakaling hindi ma-hack, at saka sa mga at least hindi rin nababasa ng mga database administrator, di ba? Now, paano natin gagawin 'yan? So, gumawa na ako ng form tungkol sa sign up. Mayroon na akong ginawang form tungkol sa sign up. So, ang gagawin natin, magagawa tayo ng bagong user. So, with new username at saka bagong password. Then, bago natin ipasok yung password sa database, gagawa tayo ng method na mag-i-encrypt muna. Dito sa C# mayroon ng mga library ng pag-encrypt ng mga data, ng mga text, kung lang, hindi lang ng password. Pwede ka na, may mga dito, may library ito. So maraming paraan kung paano encrypt ng data, ng string. So search nyo lang sa Google, marami yan. Pero tayo dito gagawa tayo ng
common na siguro to na ginagawa sa pag sa yung pinakamadali lang. So gagamit tayo ng MD5 crypto service provider, pero kailangan muna natin tawagin yung parang library niya, so using system.security ito cryptography. So andyan yan. Now pero nasa login tayo. Teka, medyo nag-jump tayo. Okay, dito muna tayo sa sign up. So ang gusto natin mangyari, magsa-sign up tayo ng bagong account o magre-register. So tatawagin natin si registration form, itong sign up. Okay, so sign up SP equals new sign up. Okay, SP.show dialog. Okay, so ito, pag click natin yung sign up, meron na tayo dito registration form. Matatawag na natin yung registration form. Ano yung pinagkaiba ng show at saka sa show dialog? Pag naka show dialog tayo, dito lang nakafocus yung yung control, hindi natin nakiklik yung likod niya. Samantala kung yung .show lang yung gagamitin natin, .show lang, halimbawa parehas lang, lalabas yung isang form, pero nakiklik natin yung likod niya. See? Pwede tayo makapagano dito. So yun ang pinakaiba ng show dialog at saka .show. So yung ginagamit ko, show dialog. Okay, so mayroon na tayong sign up form. So yung gagawin na lang natin, lagyan ng code to nang mag-i-insert ng data. So yun muna yung gawin natin. Saka ko na explain yung itong cryptography, so lagyan natin ng code itong pag-save. So una, tawagin natin si application security db entities db ito new, gawa tayo yung new instance sa user, tbl user equals new tbl user, kasi mag-create tayo ng bagong di ba, bagong user, mag-insert tayo ng bagong account. So user dot username equals text username dot text. Pangalawa, username user dot password equals text password dot text. Then kasunod yung rule, kasi may nilagyan ko ito ng rule kasi nga may rule tayo, di ba? Ito, drop down list lang. So yung pangalan nito is CMB level, so hard coded lang dito yung mga level. Okay, so sunod, user dot rule equals CMB level dot text. Okay, so yung gagawin natin, mag-insert tayo ng new user. Okay, so pag okay na, db.tblusers.add user. So guys, yung sa entity framework to na di ba, na pag-aralan natin to sa susunod, pero hindi natin tatalakay dito yun. Then pag after mag-add, isi-save natin, of course. Yan. Then pag nasa-save, at least lagyan lang natin ng ng parang information na nakapag-save na tayo. So message box that show new user has been added to
list. So simple lang, lagyan lang natin success, then message box, then para malagyan natin na message box icon na information. Yan lang. So pag nag-successful, pag nakapag-insert na tayo ng data, lalabas to, then i-clear na din natin yung data sa mga text boxes natin. Text password .clear. Pagdating sa password, text username yun, .clear. So text password .clear. Then yung combo box natin, same deliver selected item equals null. Okay, so yung sa atin dito makapag-insert lang ng data, diba? So try muna natin. Okay, magsa-sign up tayo. So sabihin lang natin na new user. Ito yung username niya, then password, new password. Pero hindi na pa natin nalagyan. Okay, lagyan na lang natin ng kagaya ng nilagay natin dito sa login. Ito, text password. Ayan. So okay, ulit natin sign up. Well, kung papansin nyo yung registration natin sa paggawa ng account, napakasimple lang kasi gusto lang natin mag-insert ng data. Kayo sa practice ninyo, kung gusto nyo dagdagan kagaya ng confirm password, dagdagan nyo na lang, okay lang yan. Sa akin dito, para may pakita ko lang kung paano gamitin yung encrypt, isa sa mga paraan para paano gamitin yun. So ulit, user or new user, then new pass, sabihin lang natin yung password ko is new pass, then level 2, save. Okay, new users have been added to list. Okay, so nakapag-insert tayo ng data. Tingnan natin, refresh natin to, refresh. execute. Okay, refresh. Dito, so di ba, kung mapapansin mo o mapapansin natin, yung password natin is kitang-kita. So vulnerable talaga siya pagdating sa sa hack, di ba? So isa sa mga naisip ko, lalagyan natin ng para gamitin yung encryption itong password, kasi nga sensitive naman na data ito. So paano natin gagawin yan? So bago natin i-insert, kasi nga string lang naman to, bago natin i-insert yung password, i-encrypt muna natin. Okay, so ang mangyayari, gagawa tayo ng method ng eto dito sa save, but before mag-save, i-encrypt natin yung password. So okay, gawa tayo ng method sign up. Okay, dito na si using system security cryptography, then gagawa ko ng method. Gagamit kasi tayo ng MD5 crypto service provider, kaya ginamit natin itong library na to. So paano tayo gagawa ng method? Gagawa tayo ng static string, pangalan natin yung method natin ng password na lang, password, or sabihin na lang natin encrypt na lang, encrypt. Ito yung pangalan ng natin, ng method natin. So maglalagay tayo ng parameter, pero string lang na parameter, then pinaka value nya. Okay, sabihin natin yung password, kasi sa password yung natin encrypt, diba? Para lang madaling mabasa. So ngayon gagamitin ko yung MD5 crypto services, kaya sinabi ko nga, kaya natin ginamit ito. So sabihin natin, using MD5
ano pala to, MD5. Yan, MD5. Ito, MD5 Crypto Service Provider. Okay, lagyan lang natin ang pinaka variable name nya. Sabihin natin MD5. Okay, then MD5 equals new MD5. Variable lang to, variable name lang yan. So bahala kayo kung ano lagay din dyan. Then UTF encoding, UTF-8 encoding, UTF-8 encoding. Ito variable name ulit, UTF-8 equals new UTF-8 encoding. Then after nito, mag-create tayo ng byte array. Byte array equals hindi equals variable name ulit, data variable name, I mean. So MD5, itong MD5 na tinatawag ko, ito na yan, so MD5 dot compute hash, yan, compute hash, then UTF-8 dot ano ba yan, dot get bytes, then ipapass natin yung value, which is itong pass. So itong pass, sabihin na lang natin para hindi ka malito, itong password. Okay, ito yung password, ilalagay natin dito, yan. Then after nito, i-return natin, i-convert natin to base 64 string. So return convert that to base 64 string. Meron ba? Ito meron. Then itong data ang ano natin, yan, i-return. Sorry, itong data, ayan. So sa ngayon meron na tayong method sa pag-encrypt ng string. Okay, so si password yung i-encrypt natin. So ano, bago ko i-insert dito sa ano, i-encrypt ko muna. Paano natin gamitin si method? Tawagin natin si method encrypt, ayan. Then syempre method siya, mayroon siyang close open and parenthesis, close open parenthesis, I mean. So pero may parameter siya, di ba, parameter na string. Yung ilalagay natin diyan yung gusto nating encrypt, which is yung password. Okay, sorry, ayan. So ang mangyayari, bago natin insert yung data, yung password natin, yung data, so yung password in-encrypt muna natin. Okay, so pag dating sa database, hindi na siya basta-basta mababasa. Okay, so mangyayari, try natin sign up, kuha ko ng username, sabihin naman natin ngayon this time admin, then yung password na gagamitin ko is admin 123 level 3. Pag sinave ko, okay, new user. So yung ginawa kong password dito is admin 123. So dapat kasi dumaan siya sa encryption natin, dapat pagdating dito sa database, encrypted siya, hindi na siya yung admin 123 yung makikita natin. Okay, execute, try natin. Yan, see, ibang-iba yung data na napunta dito. Encrypted na siya, hindi na siya basta-basta lang i-copy paste. Ngayon, okay, pag i-copy paste to, syempre ano bang yung mangyayari pag i-copy paste natin to? Sabihin natin na na-hack yung database. So nakita yung password admin, kinopy niya yung username, then kinopy din niya yung password. Anong mangyayari? Siyempre makakapag-login siya kasi nga yun talaga ang password, hindi yung admin 123. Titingnan mo dito, kung admin 123 naman yung gagamitin mo, admin, then ang password mo is admin 123,
hindi na siya mahanap. Bakit? Dapat sa login din natin magi-encrypt din tayo. Okay, kasi itong value na ito, value ito ng admin 123 na na-encrypt natin. So yung gagawin natin pagdating sa login natin, magkakaroon din muna tayo ng encryption, 'di ba? Para pag kinapi-paste niya 'yon, hindi rin gagana. So paano natin gagawin? So for example, var pass encrypt, sabihin lang natin na gagawa na ako ng ano, then okay, bago ito gagawa ulit tayo ng method dito. Gagawa ulit tayo ng method, copy na lang natin tong method na to kasi the same lang yan. Lagay natin dito. Okay, so ang gagawin natin, var pass encrypt equals anong encrypted ng text box na password. Okay, encrypt then text password dot text, yan muna. Then dito sa count natin, instead na sasabihin natin x password equals text password dot text, iibahin na natin, gagamitin na natin pass encrypt. Yan na yung value na ng encrypted na data. Okay, so sa ngayon ulitin natin, iraran natin, then kung mayroong ganon security yung pag-login natin, na-hack yung password, yung database, kinapi yung username, kinapi din niya yung password, kasi nga ito yung password na nakikita dito, makakapag-login pa kaya siya? So hindi na, kasi nga dadaan dito sa encryption. Yung makikitang password mag-iiba rin. So ang mangyayari, yan, invalid account na, kasi nga may encryption tayong ginawa, diba? So kung sakaling gamitin ko is yung admin 123, which is yung original niyang password, dadaan ulit sa encryption natin, magmamatch na siya doon sa naman ng database natin. So yun ang mangyayari. Okay, try natin yung admin 123. So ayan, login successful. So yung password dito sa database, yung nakikita mahaba, di ba? Pero yung tinype ko is admin 123, pero yun ang naging successful sa pag-login. Okay, so ayun, nakagawa tayo na encryption. Ganun lang kabilis, pero maraming method ng encryption. Tingnan nyo lang sa Google kung ano yung magustuhan nyo, at saka ito sa C#.net ito. Okay, check nyo na lang yung equivalent nito sa sa ibang language, kung anong language naman yung ginagamit ninyo. So yun guys, ganun ka-importante yung security sa ating system. 'Di ba? Nag-umpisa tayo sa walang security, walang login, walang authentication, walang authorization, walang encryption. Ang laki ng pinagkaiba nung nilagyan natin ng ganitong security. Okay? So kung may katanungan kayo, huwag kayong mag-alinlangan mag-message, PM sa aming mga instructor ninyo, at sasagutin natin yung ano man ang katanungan ninyo. Okay, so practice lang, try, subukan nyo rin ito, at saka kung gusto nyo i-improve nyo rin. Okay, so hanggang dito na muna. Baka may pag-usap, mayroon pa tayong next topic, yung logging naman. Okay, hanggang sa muli.